Ako po si Christian. Ang storyang ibabahagi ko sa inyo ay nakwento lang din sa akin ni Mrs. De La Cruz. Tunay niya raw itong karanasan. By the way, teacher ko po pala siya noong high school pa lamang ako. Dati-rati kasi, sa tuwing nagle-lecture si ma'am, ay sinasalita niya ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang mga naging karanasan. Kasama na doon yung mga napagdaanan niya sa buhay. Ilan sa mga naibahagi niyang kwento sa amin ay ang naging karanasan niya raw ng panahong nagsisimula pa raw siya. Baguhan pa lang daw si ma'am sa pagtuturo sa isang pribadong paaralan. Siguro mga nasa edad, early 20s pa lang po siya nito. Hindi raw madali ang isang maging guro. Maraming pinagdadaan ng hirap, problema, pagsubok. Madalas daw itodo puyat si ma'am. Matapos lang daw yung mga gawain niya at mga aralin na itinuturo niya sa kanyang mga estudyante. Dati kasi, hindi pa nauuso ang mga gadgets, tablet, laptops, computer. Yung mga lessons daw dati, sinusulat pa daw nila yan. Sa karanasan po ni ma'am, iba't ibang mga estudyante ang nakasalamuha niya. Merong mabait, mahiyain, ngunit hindi raw talaga mawawala yung mga pasaway at matitigas ang ulo. Kadalasan nga daw, nagagalit si ma'am dahil sa sobrang kakulitan ng mga estudyante niya. Ngunit may mga oras din na napapangiti at napapasaya siya ng mga ito. Ganun daw kasi talaga pag isa kang guro. Nakakapagod man minsan, ngunit worth it naman daw. Simula pagkabata raw, pangarap na ni ma'am ang maging isang guro. Kaya kahit anong hirap ang pagdaanan niya, ay hindi siya sumuko. Napapagod man daw siya, ngunit wala sa isip niya ang basta na lamang sumuko. Hindi kalaunan, nakasanayan naman daw ni ma'am ang buhay ng isang guro. Naging maayos naman daw ang lahat, hanggang sa may bago raw na estudyante ang lumipat sa klase ni ma'am. Ayon kay ma'am, sobrang napakamahiyain daw ng estudyante niyang ito. Madalas niyang nakikita na mag-isa. Itago na lang natin itong estudyante na ito sa pangalang Jerome. Jerome, nandito ka pala. Bakit mag-isa ka lang rito? Bakit hindi ka makihilobilo sa mga kaklase mo ron? Sa tuwing nakikita raw ni ma'am na nag-iisa lang itong si Jerome, palagi niya itong nilalapitan. Nakikipagkwentuhan daw si ma'am dito. Ngunit, kung hindi pagtango, ay pagngiti lang daw ang palaging tinutugon sa kanya ng bata. Talaga namang napaka-misteryo daw ng batang si Jerome at maging mga kapwa-guro ni ma'am ay napapansin din ang pagiging misteryoso ng bata. Noong una, hinayaan lang nila ito. Baka nahihiya lang kasi bagong lipat nga lang. Sa tuwing may nagaganap na pagpupulong sa paaralan, wala rin daw pong dumadalong magulang para kay Jerome. At tuwing tinatanong naman ni ma'am ang bata kung nasaan nga ang mga magulang nito, lagi nitong sinasagot na abala raw ang mga ito kaya hindi sila nakakadalo. Lumipas po ang mga araw. Hindi nagbago ang bata. Ganoon pa rin ito. Sobrang napakamahiyain at hindi nakikihalubilo sa iba. Sa katunayan, wala nga raw itong naging kaibigan sa silid-aralan. Bakit hindi niyo kinakausap si Jerome? Dapat kinakausap niyo siya lalo at bago lang siya rito. Ma'am, niaya naman po namin siya eh. Inaaya din namin siya makipaglaro, makipagkwentuhan. Pero tinitignan niya lang kami ng masama. Oo nga po eh. Saka, minsan, nakakatakot po siya. Namumula kasi minsan yung mata niya eh. Ma'am, baka ho aswang si Jerome. Hay, hindi magandang biro yan ha. Huwag niyong pag-isipan ng masama si Jerome. Nahihiya lang siya kasi bago lang siya dito. Kaya kayo mga kaklase niya, dapat iniintindi niyo siya. Minsan ang kinausap ni mama mga estudyante niya na kausapin nga ang bagong lipat nilang kaklase. Ngunit maging ang mga ito ay talagang gumawa na nga rin daw ng paraan. Ngunit mukhang si Jerome nga talaga ang may problema. Hindi naman sumuko si ma'am.
Araw-araw niyang kinakausap at kinakamusta si Jerome at hindi nagtagal, nakuha na nga rin daw niya ang tiwala ng bata. Sa tuwing sila lang daw ang tao sa silid-aralan, nagkwekwentuhan silang dalawa. Hindi kagaya noong una. Noon daw, sinasagot na daw siya ng bata at umabot pa nga sa punto na nakikwento na raw nito yung mga nangyayari sa buhay niya. Doon lang din daw nalaman ni Ma'am na nag-iisang anak lang daw pala si Jerome at ang mga magulang nito ay may negosyong katayan ng karne. Binibiro nga raw ni Ma'am palagi ang bata kung ano-ano. Ano bang meron sa negosyo nila, sa bahay nila, sa mga magulang niya. Heto namang si Ma'am, malakas din daw pong magbiro. Biniro niya raw po si Jerome. Ano daw bang karne ang meron sa kanilang katayan? Baka raw may kakaibang karne doon ha. Minsan naman daw, dala niya ng karne si Ma'am. Napatango na lang daw at napatawa si Jerome. Kung gusto niyo Ma'am, punta kayo sa bahay namin. Bigyan kita maraming karne. O kung gusto mo, dalan kita ng karne sa inyo. Baliw, nagbibiro lang ako no? Ikaw naman. Hindi Ma'am, dalan talaga kita. Aba, parang totoo ah. Gusto niyo po ba? Makakatanggi ba ako kung libre? Sino ba namang tatanggi sa libre, hindi ba? Ikaw talaga? Hoy, nagbibiro lang ako. Baka seryosohin mo ah. Nagbibiro lang daw talaga si Ma'am noon. Ngunit kinagabihan daw nung araw na iyon, eksaktong abala raw si Ma'am sa pagsusulat sa Manila paper para sa pangleson nga niya kinabukasan. Bigla lamang daw may bumulabog sa bubungan ng bahay nito. Mag-isa lamang daw si Ma'am noon sa bahay nila. Nagkataon daw na nagbabakasyon ng mga magulang niya. Nang dahil sa pagkagulat, aksidenteng nasulatan pa ni Ma'am ng kung ano ang Manila paper nito. Mabilis na napatayo si Ma'am. Lalo pa nang makarinig daw siya ng kakaibang huni sa labas. Ang sabi nga raw ni Ma'am sa sarili niya, baka pusa lang daw. Ngunit kakaiba raw talaga ang huni. Siyempre nasa probinsya raw siya noon at hindi naman daw bago sa kanya ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Kaya isa rin yun sa mga iniisip niyang bagay. Pero siyempre hindi naayal pa nga siya. Sumilip daw si Ma'am sa labas ng bintana. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang biglang may nahulog na isang supot mula raw sa itaas. Mabuti na nga lamang daw, mabilis kumilos ang kamay ni Ma'am kaya nagawa niyang saluhin ang supot na iyon. Mamasa-masa pa raw ang supot. Kaya naman kinutuba na raw siya nito. Agad daw niyang sinara ang bintana at naupo raw sa may sala nila. Maya-maya, muling nakarinig si Ma'am ng mga kakaibang tunog. Pero kahit na ganun, hindi raw yun pinansin ni Ma'am. Nanatiling nakatitig siya sa may supot. Curious na curious daw siya kung ano ang laman ng supot na iyon. Ngunit maya-maya, bigla na lamang daw may kumatas doon sa may supot. Malangsa, parang dugo. Nagsimula na siyang kabahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ng supot. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla nang bumungad sa kanya ang isang putol na paa ng tao. Sigaw ng sigaw si Ma'am. Napatalon pa nga siya. Naitapon pa nga raw niya ang supot na may putol na paa. Takbo raw siya doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Stephanie, hindi ko alam kung may nagbibiro lang ba sa akin pero palagi ko, seryoso ang bagay na yun eh. Nakakatakot. Alam mo, mas mabuti kung i-report mo sa barangay yan. Hindi nga biro yan. Seryosong bagay na yan. Krimen yan. Hindi na raw nakauwi si Ma'am sa kanila ng gabing yun. Salip, nakitulog lang siya sa bahay ng kaibigan niya. Kinabukasan daw, nang makauwi siya, nandoon pa rin po ang supot. Sa pagkakataon pong yun, dinala niya po ito sa may police station. At doon nga lang niya nalaman na marami na palang mga taong nagre-report tungkol sa mga nawawala nilang mga mahal sa buhay. Nang araw na yon, hindi po nakapasok si Ma'am sa eskwelahan. Marami mga katanungan daw ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasan na mapatanong kung bakit siya binigyan ng
paa ng tao at nakasupot pa. At sino naman kaya ang gagawa ng ganoong klaseng bagay? Nang dahil sa mga katanungan na iyon, ay agad nasagi sa isip ni ma'am ang kanyang estudyante. Mahirap daw magbintang ng walang matibay na ebidensya. Ngunit sa pagkakataon na iyon, ay hindi raw maiwasan ni ma'am na pagbintangan ng kanyang estudyante. Lalo na nang maalala niya ang nagawa nilang biruan. Siguro naman iisa lang tayo ng iniisip nito, si Jerome. Kaya nang sumunod na araw daw, nang pumasok na raw si ma'am sa eskwelahan, nabalitaan na nga rin daw ng mga kaguro niya yung nangyari sa kanya. Kaya alalang-alala ang mga ito sa kanya. Nung nagturo na raw si ma'am sa harapan ng mga estudyante niya, panay daw ang sulyap na ginagawa niya kay Jerome. Ngunit ito, tahimik lang din na nakikinig si Jerome sa leksyon niya. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, ay bigla na lamang daw natatakot at kinikilabutan si ma'am. Lalo pa nang napapangiti raw sa kanya ang nasabing estudyante. Kinahaponan, nang matapos na ang klase, kagaya ng laging gawi, nagpahuli po si ma'am. Hindi muna siya umalis ng classroom kasi si Jerome palagi rin itong nahuhuli. Sa pagkakataon na iyon, hinarap daw ni ma'am ang kanyang estudyante. Jerome, pwede ka bang makiusap? Ano po yun, ma'am? Ikaw bang nagbigay sa akin ng paan ng tao? Oo. Ako nga. Nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Gulat na gulat si ma'am. Walang pag-aalinlangan na umamin sa kanya ang bata. Sa mga sandaling yun, wala man siyang kasiguruhan. Meron din siyang isang bagay na parang nakumpirma. Yung mga naririnig niyang huni noong gabing yun. Yung mga tunog. Yung mga angil. Aswang. Aswang ba si Jerome? Aswang ba ang pamilya niya? Ngunit bago pa ibitaw ni ma'am ang kanyang mga katanungan sa bata, ay ang bata na mismo ang umamin. Totoo nga, aswang daw talaga ang kanyang pamilya. At kaya nga raw sila lumipat sa lugar na iyon, ay dahil tinutugis daw sila ng mga tao sa dati nilang tinitirahan. Hindi ka ba natatakot? Delikado ang buhay mo ah. Hindi po. Bakit naman ako matatakot? Kung si Jerome ay hindi natatakot, si ma'am daw kilabot na kilabot, lalo pa sa mga paraan ng pagsagot ng batang aswang. Para daw natulala si ma'am na estatwa. Hindi na naktagon kay Jerome. Matapos naman ayusin ni Jerome ang kanyang mga gamit, ay umalis na rin daw ito. Kinabukasan daw nung araw na iyon, hindi na raw po bumalik sa paaralan si Jerome. Akala nga ni ma'am, isang araw lang, ngunit naging 2, naging 4, naging 1 linggo, at tuluyan nang hindi ito pumasok. Hindi malaman ni ma'am ang kanyang mararamdaman noon kasi lahat ng estudyante niya napapalapit sa kanya. Kumbaga minamahal niya na parang mga anak niya. Pero deep inside, napasabi si ma'am na mabuti na lang hindi na siya bumalik. Dahil ngayon sa nalaman ni ma'am na pagkatao ng kanyang estudyante. Mula po nun, hindi na raw niya nakita pa kailanman ng kanyang estudyante na aswang. Thank God, lalo sa totoo lang, nakakatakot daw talaga. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni ma'am. Maraming salamat po.